share ko lang ngayon sa inyo, ngayong video na to, may share ako sa inyo kung paano ko hina-handle yung mga harassment. Hanggang ngayon kasi nakakatanggap pa rin ako ng harassment, itong 2 araw lang, medyo receive na naman ako ng mga messages na mga simpleng basic harassments galing sa OLA na hindi naman sinasabi kung anong mga OLA ito. Diba? Biruin mo, magme-message, di naman niya sasabihin kung anong OLA yung naniningil sa akin, kung sino yung pupunta. Ewan ko sa inyo, paano ko kayo makakausap kung hindi kayo nagpapakilala sa akin. Pero share ko sa inyo kung paano ko hina-handle yan, okay? Alright, welcome back, magandang gabi mga kadyani. At ito na naman po tayo sa ating bagong video. At may tatalakayin tayo sa mga panibagong nararanasan ko. Nakatanggap ko ng mga text galing sa mga OLA na hindi naman nagpapakilala, okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na sana po i-follow nyo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po yung videos natin, share nyo na at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending apps dito sa ating channel, okay? So yun, wait lang, pero bago lahat, yung mga gusto sumali sa GC ko uulitin ko po, nandyan na po yung link sa description, nilalagay ko na po. Tingnan nyo na lang po, click nyo na lang po yan, tapos pupunta na po kayo doon sa GC, tapos hintayin nyo po na ma-i-accept ko na lang po kayo. Pero sa susunod talaga mag-iimbestiga na ako, may napapansin na talaga ako sa GC ko, no? Pero doon na lang po kayo pumunta sa description ng ating video, tapos doon yung link, pinutin nyo na lang po yan para doon na lang po kayo dumaan, para hindi ko kayo hahanapin at hindi ko kayo kilala sa Facebook, okay? So yun po, konting ano na lang po, yun na lang, sa link lang po. Then ngayon po, itong mga nakarang araw, excuse me, bagong kain. Ito kasi, ito yung cellphone ko na ginagamit ko sa mga pag-apply ng loan noon. At hanggang ngayon, ito ginagamit ko sa pag-review ng mga OLA ngayon. Pero hindi ko pa siya nagagawa yung mga iba ko nagawang video about sa mga bagong review natin. Hindi pa ako nakapag-upload sa kabilang channel. Pakipollow na lang po yung Tor TV, okay? Ito, paano ko po hina-handle yung mga ganito klase ng harassments? Ngayon kasi, kahit gaano katagal na yung utang natin sa kanila, magpaparamdam yan. Parang mga multo yan eh. Kumbaga, kahit gaano katagal na sila nawala, babalik-balikan ka ng mga yan. Hanggat nandyan yung ating info sa system nila, hindi tayo tatantanan yan. O hindi man katulad nung una, ng mga ilang buwan, sabihin natin mga 3, 4, 5 hanggang 6 na buwan, tuloy-tuloy yung text, call, blast, ganyan, di ba? Yung tawagan yung mga contacts mo, i-post ka, hindi na katulad nun. Medyo is-like na lang sila, pero magsisend pa rin yan ng mga messages. Like ito, nung Martes ko lang na receive, ito sabi niya, Dear Sir Ma'am, we would like to inform you that despite numerous attempts to reach you through email and mobile phone regarding your account, we have not received any payment confirmation or response from you. As a result, we are endorsing your account to our legal department to send you a demand letter in your given address. Yun lang. Tapos number, kukontakin ko raw sila. Paano ko sila, ayaw ko silang kontakin sa number. Hindi nga sila nagpapakilala, paano ko malalaman kung sino yung inutangan ko. Kailan lang naman sila, alam ko naman. Pero syempre, gusto ko makasigurado kung sino, di ba? Ano kung magbabayad ako sa isang, pero mamaya agent na lang ito. Syempre, ang tagal na nito. Paano kung katulad yung sa isa, yung loan shark na Digido, di ba? Sobra-sobra na ibayad ko. Sabi ko nga total nagtitext naman sila sa akin dati na kasampahan nila ako ng kaso sa small claims. Doon na lang kayo magkita. Doon na lang para mas maganda, para mas maliwanagan ako kung karapat dapat bang bayaran pa yung mga sinasabi na ng penalties ko about doon sa utang ko na 3.5 na naging 5.5 na nga. Binayaran ko for almost 2 months, okay? Magkita na lang. Padalahan ako ng summon galing sa korte. Okay. Kung ano naman, subpina galing sa korte. Padala ako sa address na binigay ko sa kanila. Kilala naman ako ron. Nasa Caloocan lang naman yun. Pumupunta pa rin naman ako doon. Diba? Ganun lang kasimple para sa akin. Hindi sa tinatakbuhan Gusto ko legal na harapan. Kasi pag sinabi legal na harapan, magkita tayo ng personal. Like nung ginawa ko sa iyon, pumunta sa bahay, napakasimple. Hinahandle ko yun ng harap-harapan, no? Pero yung time na yun, wala ako sa bahay. Pero, nag-iwan sila sa akin ng number by that time. At doon ako nakipag-settle. Tumawag ako doon sa number na iniwan nung collector. At doon ako nakapag-transaction sa kanila para maayos ko yung aking loan balance na naiwan. Okay, yun yung binayaran ko. That's okay na. And then, yung mga harassment na naranasan ko,
Noong una, oo, medyo naranasan ko talaga yung mga naranasan nyo. I will not doubt, I will admit it na natutulala, na stress, depressed, di ka makakain, di ba? Yung alam mo yung tipo na parang di mo na alam yung gagawin mo sa mga susunod na araw ng buhay mo dahil di mo lang kung paano babayaran. And then I realize, no, na nahahandle ko na siya ng paunti-unti nung kinukwento ko siya sa mga kaibigan ko na kahit paano may mga utang din. Kasi sa totoo, no, lahat naman talaga ng tao nagkakautang. Sabi natin naranasan nila magkaroon din ng utang at yung iba medyo umasenso at medyo hindi na nagkakautang, pero lahat tayo dumaan sa pagkakaroon ng utang. Even the millionaire na negosyante nagkakautang yan. Ako kasi syempre alam ko may pinapasukan akong kumpanya, alam ko may mga dumarating mga demand letter doon sa company namin na minsan nakikita ko na pagka may nagdi-deliver na nakapansin mo naman post office galing eh. Then talagang galing sa isang bangko, galing sa isang inutangan na may demand letter ng isang kumpanya rin na hiniraman din para pantustos doon sa negosyo, pang-extend, diba? Pang-expand. Ganun ginagamit ng mga negosyante. Hindi katulad kasi sa ating mga Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino na tayo nangungutang para ma-expand o ma-extend naman yung ating mga bayarin like sa bahay, bills, sa pamilya, pagkain, di ba? Something like that. Just in case emergency, tayo kasi nangungutang tayo pang-extend lang na pang-araw-araw. Hindi yung katulad sa kanila na pang-extend ng negosyo. Yung inuutang nila. Kaya ganun sila kalalaki ang utang. Tayo, mga simple lang. Depende kung gaano kalaki yung hihiram natin. Kaya nga nagkakaroon pa rin tayo ng utang. Pero, I handled the situation ng harassment sila na ganoon. Nagkukwento ako sa tao. Naghahanap ako ng makakausap. At then by that time may mga kasama ko sa trabaho na naintindihan. Ganun. Hanggang sa medyo na nare-realize ko, tama. Utang lang yun. O pera. Mababayaran. Yun nga lang, hindi agad-agad. Pero I think the same way na sa inyo nangyari. Ganun din ako. Pero yung pangungulit nila after that, syempre para makaiwas din ako nung time na yun, para maiwasan ko yung stress, nagpalit talaga ako ng number. Ngayon ko lang ulit ginagamit yung number na to. Kasi ginagamit ko na siya pang-apply sa mga ulan na nire-review ko, okay? Tapos nung kahapon, may nag-text na naman sa akin na ito, sabi niya, pakisagot ho, on the way na kami. Hindi ko alam kung sila pupunta. At kung saan sila pupunta. Di ba? Parang tanga. Pupunta saan kayo pupunta? Sa trabaho ko, sa bahay namin. Hindi ko alam kung saan bahay pupunta. Baka doon sa Valenzuela, baka doon sa Caloocan. Eh, pero mo, pupunta, hindi naman sasabihin kung sino yung pupunta, kung anong kulay pupunta. Mabuti pa nga yung iyon. At least alam pumunta sa bahay namin, alam yung address, di ba? Hindi ka tulad nito magte-text. Buti pa nga yung iyon nung time na yun eh. Nagpunta na taga. At least wala na takutan. Di ba? Talagang tawag yun, harapan. Diretsahan sila. Wala namang text-text pa, basta pumunta. Yun lang, maniningil. Ganun lang. Ganun na, hindi kayo, pero, ano lang ha, share ko lang sa inyo, kapag ka ganun pumunta sa inyo, huwag kayo matakot. Kung natsyempuhan na nandyan kayo sa bahay nyo, at pinuntahan talaga kayo, kausapin nyo lang, hindi naman gagawa ng kalukuhan yan eh. Ngayon, kung mayroong agent talaga na loko-loko rin, talagang pinapahiya kayo, sumisigaw, sinasabihan kayo na, scammer ka, may utang, di nagbabayad, ganito kasi nilalakasan yung boss, pinaparin sa kapitbahay. Pwede mo naman ireklamo yun eh. Tutusin, ano na yan eh, may tawag doon, slander, siyempre. Kahit may utang ka, kailangan pribado ang pag-uusap ninyo kasi bawal ka mamahiya eh, bawal sila mamahiya, lalo na galing sila sa mga kumpanya. Ganun po yung mga paraan pwedeng ipayo sa inyo kung sakasakaling nahaharas kayo ng harapan ng mga agent na nagpupunta. Just in case napuntahan. Pero sa experience ko naman, na napuntahan ako, wala namang ganong klaseng senaryo na pinahiya ako, something na gano'n na may sinasabi. Basta nag-iiwanan sila, nakausap lang na yung tao. Gano'n siguro talaga kapag medyo, alanganin din kasi yung mga yan eh. Kaya sabi siya, yung mga harassments na yan, ako hindi ko pinapansin. Ngayon, hindi na. Natatawa na lang ako sa kanila kasi doon ko lang na-realize na wala, hanggang ganyan lang sila. Kung gusto talaga nila ng legal settlement, edi mag-ayos tayo sa korte, mag-ayos kayo sa korte. Yun po ang mapapayo ko sa inyo. Kasi iba, nakikita ko rin sa GC ko, no? Tarantang-taranta. Naiintindihan ko naman yun, natataranta talaga kayo, matataranta talaga kayo. Lalo na kung hindi kayo sanay sa mga ganitong klase ng mga sistema, ng mga pag-utang. Iti-text kayo, siyempre mati-trigger kayo eh. Nati-trigger yung utang nyo. Sasabihin, pupunta sa bahay nyo, kung nasa trabaho ka. Tapos naiwan sa bahay nyo, anak nyo lang. Tapos may sasabihin pa hindi maganda.
Diba? Ganun eh, kasi kaya kayo natitrigger. Pero sa totoo lang, lahat ng sinasabi ng mga yan, ng mga ola, yung text sa inyo, message sa inyo, yung mga email sa inyo, 10 kwento niyan, 11 mali. Naniwala kayo sa hindi. Pero yung mga pagpunta-punta, okay lang yun, as long as they can give you respect in your own home. Okay, ganoon lang po yun, in your compound, kung may compound kayo sa bahay nyo, kung dyan sa lugar ninyo, bigyan lang kayo ng respeto, okay na yan. Mas maayos na kausap yung mga. Pero kung sa harassment, tandaan nyo, humanap kayo ng tao na makakausap ninyo, yung masinsinan, na may i-share nyo yung inyong problema. And then, yung mga tao na ginugulo nila, kausapin nyo rin, paliwanag nyo naman. Kung hindi nila kayang tanggapin yung sinasabi ninyo, hayaan nyo sila, doon nyo malalaman kung sino tunay nyo kaibigan o hindi. Then humanap kayo ng mga video na makakatulong katulad nito, mga ganitong klase ng video, yung kay Boss Rai, di ba? Yung sa mga nagbibigay ng payo. Pero mamili rin kayo, hindi lahat kasi nag-share ng ganitong klaseng video, totoo yung sinasabi. Medyo mag-ingat-ingat kayo sa mga ibang deceiver. Kunwaring victim, pero ewan ko. Tuturo ng mga misleading info. Yun lang po masasabi ko. Pero mag-ingat din po kayo. Tignan nyo rin kung tingin nyo totoo ba yung sinasabi nun o hindi. Yun lang po. Kasi ito nga, magpapasko, magkakaroon ng mga, syempre, 13-month bonuses, aarangkada talaga sila. At mangungulit yung mga yan. Magkakaroon na naman ng mga harassment yan. Kaya kung medyo nagpalit kayo ng SIM card ngayon, huwag muna kayo magkabit. Huwag muna kayo maglagay ulit yung dating SIM card na nilalagay. Pero kung importante po talaga yung SIM card niyo na yan, ilagay nyo na lang mismo siguro sa isang cellphone na hindi kayang i-hack o hindi kayang i-access ng mga ola. Like yung mga cellphone na may keypad. Okay, ganun na lang po siguro gawin niyo para maiwasan yung stress niyo dyan sa mga abusado ola. Okay? So sana nakatulong ang video ito at sana po i-follow nyo ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, maraming pong salamat. Sarang hamnida po.